Sunod po tayo na topic. Ito naman kanyang tugon po sa oil crisis po sa Middle East. Yun na. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang giyera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa PESO o kaya sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Alright, natungayan natin yung pahayag nga, Attorney Gonzon, Banat Bayo, patungkol dun sa Middle East crisis. Ba't parang past tense? Sana. Parang yan yung dapat sinabi dyan last year. Parang past tense yung mga hindi niya sinasagot yung, dahil dito naman tuloy ang demand, ay aakyat na naman ang presyo ng gasolina at krudo at gasol, kerosene. Hindi niya sinasabi na yung matagal na nating gusto at pinasa na nga ng mga congresswomen, na isuspende na muna niya ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa fuel at gasol at kerosene habang tayo ay may energy crisis, di ba? Eh ayaw talaga ni BBM yan tanggalin kasi diyan sila
talaga kukuha ng pera para sa unprogrammed funds. Alam nyo na yung unprogrammed funds, di ba? Alam na natin yan. Parang sarili niyang budgets yan eh. Yan ang problema. Ibibigay siyang ayuda, tigta 10,000 kayo dyan. Yung iba, mamamatay muna bago mabigyan ng 10,000 yung mga driver. Pero hanggang wala namang sinabing forever ng 10,000 the whole year, pero ayaw niya suspendin ng pagkolekta. Isang utos lang yan sa BIR. Isang utos niya lang yan na huwag niyo munang kolektahin ng VAT at excise tax sa fuel, gasol at kerosene. Hindi na nga kailangan ng batas siguro yan. Actually, Attorney Rowena, mukhang nagkamali ho ata ang title, hindi SONA. Ano? Pinocchio Trailer. Kasi palabas ng Pinocchio ngayon sa movie house mukhang ganun ang lumabas, puro kasi sinabi niya. Hindi, kasi kung iisipin nyo, yung sinasabi niya doon sa oil crisis, una-una, grabe yung pagtaas at ang bilis. Pagbaba, ang bagal. So sana man lang yun yung binigyan niya ng pansin at sinita niya yung mga oil companies at sinabi niya, huwag naman kayo ganun kabilis magtaas. Ngayon, ramdam na naman natin, kasi simula pa lang ng gera, tumaas kaagad. Pumalo talaga kaagad yung presyo dito sa ating mga Kahit old gasoline stock station. yun, Kahit old stock. I mean, sana, alam natin na sumasabay sila doon sa global market, pero dahil medyo mahirap sa buhay natin ngayon, sana man lang May konsensya. Oo. At sana yung plano rin na hindi lang yung pangmabilisan, tulad niya sa gas, sana yung plano niya sa EV, sa ay bigyan niya ng pansin. Kasi kung, di ba, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon pumunta sa China, grabe electric na, ultimong motor, electric na. Kaya no wonder, siguro, kumukuya-kuya-kuy na lang sila habang naggegera dun sa ibang bansa dahil sila, naka-EV naman. Tayo, ano bang hakbang ng presidente para talaga lumakas ang EV? Pwede nga niya sana sabihin na, pagdating sa pag-import ng EV, bawasan natin Wala ng mo ng tax. tax, oh. Para bumaba talaga. Para bumaba ng 1 million ng pagbili ng tas lahat ng tao bumili na ng EV. Para eventually talagang maging gano'n na tayo. Wala Masyadong generic yung kanyang pagbitaw dito na solusyonan, puro gano'n, hindi naramdaman. Parang future tense lahat Parang in the future pa niya gagawin. Sabi niya, by 2040, dapat kalahati na ng mga sasakyan ay electric na. Teka sir, buhay pa kaya yung mga driver dyan sa Grab sa 2040? Bago mag-electric vehicle ang mga Grab taxi? Ano, subsidize ba ng gobyerno ang pagbili? Nagtataxi? Na income below ganito? Hindi mo sinasabi kung paano mo gagawin yan. Ibababa mo ba yung tax, BBM? Kagaya na sinabi ni Byron. May breaking news nga po, Attorney. Nag-resign na po si Satanas. Sabi ni Satanas, eto na, mas sinungaling sa akin to. Sagad to. Nawala ng trono si Satan. Grabe. Kaya ang hirap paniwalaan. Yun ang problema talaga ni BBM. The people do not believe him anymore. You know, I'm just not saying na tayo mga middle class hindi. Yung mga vendor, tingnan mo kanina, di ba nakita nyo na interview doon sa news, na mga tao, wala nang tiwala kung ano man sabihin niya dyan. Yes. Wala namang mangyayari dyan. In the meantime, patay na kami sa gutom. Attorney Banat, naglabas po ng statement si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan Sinabi na. niya sa kanyang statement, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang o naging pahayag ng Pangulo, hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Nanindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Ano po ang masasabi niyo sa kanyang maiking statement? Hindi si Martin yan, kasi si Martin hindi nagtatagalog. Si Martin English speaking. So, hindi yan si Martin. Baka naman merong dyan. Ghostwriter. Ghostwriter. Di ba? Saka general statement dyan Once Martin's back is against the wall, kagaya nung nakaraan na nagbigay siya ng statement, he's going to throw a threat na I'm gonna take you down with me. Yan. Pero Attorney, sa tingin ninyo po ba,
ilalaglag ni Martin Romualdez itong si Marcos? Palagay ko, kasi that's the end of his career. Wala na. Tsaka kung makulong siya for plunder, na, ang tagal niya kaya doon. Hindi na siya makarecover talaga. Hindi siya makarecover. So, he might as well take them all down with him. Kasi hindi niya naman pwedeng i-damage si Zaldico eh. Damage na si Zaldico eh. In fact, magkagalit na sila. Diba? Kaya, kung hindi makauwi si Zaldico to testify, may Martin Romualdez nga ang gagawing sangkalan ni BBM. Kaya he should do it as soon as possible because, Martin also has the means. Ha? Bugado yun, ha? May sariling law office yun. Kaya, BBM should not underestimate his first cousin, Martin Romualdez, because he has the means to retaliate. Okay, bago po tayo magpatuloy, attorney, tanggap muna po tayo ng report. Laban sa korupsyon, pagtugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan, pagpapalakas ng ekonomiya, seguridad sa enerhiya at pagpapabuti ng mga serbisyong panlipunan ang ilan sa mga pangunahing tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation address. Si Creselyn Catarong magbabalita live. Creselyn? Yes, mga kapartner, magandang gabi. Isang ulat sa bayan at mga pangakong tatapusin sa nalalabing 2 taon ng kanyang termino. Yan ang laman ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, Hulyo 27, kung saan inilatag niya ang mga nagawa at susunod na prioridad ng kanyang administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing punto ng talumpati ang laban sa korupsyon. Sinimula ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang SONA 2026 sa pagtalakay sa issue ng mga flood control projects at sa kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian. Inihayag niya na may mga naisasampang kaso laban sa mga kontratista, opisyal ng DPWH at ilang mambabatas kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Binanggit ng Pangulo ang kanyang pinsa na si dating House Speaker Martin Romualdez na ayon sa ombudsman ay haharap sa iba't ibang reklamo. Binigyang diin ni Marcos na ang kanyang panindigan ay nakabatay sa interes ng taong bayan at hindi sa personal na ugnayan. Marcos Jr. halos 25 bilyong piso ang nabawi na fees o na preserbang pondo at mga ari-arian na may kaugnayan sa mga kasong katiwalian. Iginit ng Pangulo na ang lahat ng pondong mababawi mula sa sangkot sa korupsyon ay agad na ibabalik sa kaban ng bayan. Dagdag pa niya, kahigit 800 milyon na sa naturang halaga ang naibalik na sa National Treasury. Kasama rin sa natalakay ng Pangulo ang tungkol sa pagtugon sa krisis sa gitnang silangan. Tinalakay niya ang mga hakbang ng pamahalaan matapos ideklara ang State of National Energy Emergency. Kabilang ang pagtiyak sa supply ng langis, ayuda sa mga OFW, price rollback sa petrolyo, suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene at iba't ibang programa upang maigsa ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Tiniyak ni Marcos Jr. na nananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagsasara ng Strait of Hormuz at nag-umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na dahil sa magandang ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, nakapag-angkat ang pamahalaan ng langis mula sa iba pang pinagkukunan, kabilang ang Japan, South Korea, Oman, India, Russia at China. Sabi ni Marcos, dahil sa mga hakbang na ito, nakapag patatag ang bansa ng sapat na supply ng langis na inaasang tatagal ng halos 2 buwan. Ipinagmalaki rin ni Marcos Jr. na ang pamahalaan ay nakapamahagi ng cash relief assistance para sa mga apektado ng pagtaas ng sigil sa crudo, punsod ng pulo sa gitnang silangan. Binanggit niya rin ang 10 pesos kada litro na subsidy sa diesel para sa pampasaherong jeep at UV Express. Ibinida ni Pangulong Marcos ang pagbaba o tuluyang pagtanggal ng online transaction fees sa ilang bangko at e-wallet bilang hakbang para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga Pilipino. Sa usapin ng ayuda, inihayag ni Marcos ang pagpapalawak ng Uplift Program upang matulungan ang mahigit 7.5 milyong pamilya, kabilang ang mga benepisyaryo ng 40, walang gutom program, minimum wage earners at iba pang may hirap na pamilya. Patungkol naman sa disaster preparedness at infrastruktura, Marcos ang mas mabilis ng system, pagtatayo ng mga evacuation center at task Pinoy centers, pagpapatuloy ng mga railway expressway, airport at seaport projects at pagpapatupad ng Oplan kontra baha. Pagdating naman sa agrikultura at seguridad sa pagkain, inilahad niya ang pagtaas ng produksyon sa agrikultura, pagpapalawak ng irigasyon, pamamahagi ng makinarya at crop insurance, at patuloy na suporta sa mga magsasaka at mga isda upang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain.
Inihayag ni Marcos Jr. na palalawakin ng Philippine Crop Insurance Corporation at Department of Agriculture ang pagpapalaganap ng kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance upang mapalawak ang kanilang proteksyon laban sa pagsalugi, dulot ng kalamidad at iba pang panganib. Ipinida rin niya ang mahigit 400,000 titulo ang naipamahagi sa loob ng nakalipas na 4 na taon. Target anya ng administrasyon na makumpleto ang pamamahagi ng lahat ng titulo sa susunod na taon. Inanunsyo ni Marcos ang mga bagong power projects, pagpapalawak ng renewable energy, pagpapatuloy ng malampaya, pag-develop ng hydrogen energy at muling pagtalakay sa posibilidad ng paggamit ng nuclear energy upang mapababa ang presyo ng kuryente at mapalakas ang energy security. Inilahad ni Marcos Jr. ang mga hakbang ng administrasyon upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng kuryente sa bansa kabilang ang pagpapatupad ng halos 200 energy projects at pagpapalawak ng renewable energy. Kasalukuyan anyang tinututukan ng pamalaan ang 200 proyekto na inaasahang matatapos bago matapos ang kanyang administrasyon. Inihayag din ng Pangulo na dahil sa pagpapalawig ng malampaya service contract hanggang 2039, muling nagsimula ang drilling operation at nadiskubre ang sinatayang mahigit 200 bilyong cubic feet ng natural gas. Anya sapat ito upang makapagbigay ng supply ng kuryente sa humigit kumulang 1.6 milyong kabahayan hanggang 2034. Ito sinabi ni Marcos sa nagawaan ng service contract sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagdating naman sa trabaho, pabahay at social protection, tinalakay niya ang mga programa sa trabaho, pagpapalawak ng benepisyo ng SSS, GSIS at Pag-ibig, gayon din ang dagdag na suporta sa mga OFW at pensioners. Sa edukasyon at usapin na patungkol sa mga kabataan na inihayag ni Marcos ang pagpapalakas ng senior high school curriculum, AI training, scholarship program, pagtatayo ng mga silid-aralan, mga hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa fake news, online exploitation, bullying at karahasan sa paaralan. Sa usaping pangkalusugan naman ay binigyang diin ni Marcos ang pagpapalawak ng universal healthcare, yakap, gamot programs, zero balance billing at pagpapataas ng benepisyo ng PhilHealth upang maging mas abot kaya ang serbisyong pangkalusugan. Patungkol naman mga kapartners sa ekonomiya at usayang panlabas, iniulat ni Marcos ang pagdabi ng foreign investment at invest. Gayon din AI, tinalakay din ni Marcos sa patungkol sa Pax-Silica Industrial Hub at mas pinalakas daw na kooperasyon sa ASEAN. Sa usaping pangkapayapaan naman at soberanya, muling iginiit ng Pangulo ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea, ang pagpaputuloy ng mapayapang diplomasya at ang suporta sa armed forces, Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Mga kapartner, yan ang naging kabuuan ng naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 State of the Nation Address at ngayon nasa sambayan ng Pilipino na ang paghusga kung ang mga pangako at inilatag na programa ay sapat upang matugunan ang mga hamon ng bansa. Mula rito sa Batasang Pambansa sa Quezon City, balik sa inyo mga kapartner. Maraming salamat, Creslin Cataro. No? Yun po ang naging buod ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, seal dun sa paghihimay natin, Ina, dun sa nilalaman ng SONA, kahit natapos na yung rundown ni Creslin, no? Na-mention kasi ni Pangulo and then sinabi din niya yung masamang influence sa mga kabataan. Pornography, fake news, and then Toxicity daw ng social. yeah, and then napunta siya dun sa mga names ng mga biktima ng recent violence sa mga schools. Sabi niya, the parents of Grace, Lawrence Fabian, Chianza Separa, and Ayesa Nicole Daso, we are also very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to all. Their courage and selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Now, they're victims of violence. Wala naman sabi doon sa SONA, Attorney Guanzon, and Banat on how to address yung mga issues ng criminality and even sa illegal drugs. Enough na sinegue lang niya from scholarship going to pagsusori sa parents ng mga namatay sa violence recently sa school. Appeasement. Yeah. Appeasement. Parang ever since, marami na talagang clamor. Every SONA, nakukulangan ng taong bayan in terms of peace and order and even sa fight against illegal drugs. Hindi masyado nabibigyan ng Si pick-up. BBM wala talaga anti-drugs na commitment. Kasi ayaw nga niya mag-hair follicle test eh. Kaya hindi ako
umasa dyan na sabihin niya yung anti-drugs na yan. Appeasement lang yung ginagawa niya dyan. Para, kunyari, may puso din siya. Pero nagulat ako doon. Tama ba itong narinig ko? Na gusto niya, meron na tayong nuclear energy production? Talaga? Talaga? Talaga lang? Talaga naman ha? Papasok lang yung Paxilica maglalagay ka na ng nuclear energy ngayon sa Pilipinas? Aga. Ayan na, mga kababayan. Magiging future na mga plano yan ni BBM in the next 2 years daw. Hindi ko alam kung kaya pa niya. Pero imagine all the money of the taxpayers going to nuclear energy production when it could very well be used for what? Creating jobs, education, di ba? What do you call this? To subsidize, to lower the cost of healthcare, di ba? And to provide more health services. Imagine, igagastusan mo ng nuclear energy production. Di ba nangyari na yan noon, yung Bataan Nuclear Power Plant, na naging ano na lang, white elephant, stagnant na lang. At nagano na lang doon yung mga, anong tawag dyan sa Tagalog ng rust? Just rusted away. All these metals just rusted away. Kalawang. Kalawang, Sa Bisaya pa, tuk-tuk ba? Attorney, palikan ko lang yung regarding sa criminal na Sana man lang binanggit niya yung juvenile law. Ayun Diba? pa, oo. Sana man lang sinabi niya na ipa-priority yan, Oo, na dapat amen dyan. ibaba. Parang napaka-generic lang nung sinabi niya na, condolence. Hindi yun ang gusto namin, Mr. President. Oo. Hindi ganun lang ang kailangan namin. Kailangan namin ng concrete plan. Kasi, Batas. bakit nangyayari pa itong mga to? Dahil ngayon, talagang kung makikita nyo ito araw-araw na nangyayari. As a matter of fact, makikita mo nga yung iba nagko-comment na ayaw na nila sa Pilipinas magbakasyon, kahit sa mga probinsya, dahil nga kung hindi ka ma-snatch, ma-hold up ka, kung hindi ka na ma-hold up, makikidnap ka, at mas malala pa yung papatayin ka. So, anong solusyon? Anong plano? Condolence. Yan. Naku. They're trying to project BBM as a compassionate person Na, alam mo, hindi naman maniniwala mga tao, di ba? Na he is sympathetic, di ba? Kasi, yun nga sa mga previous na video niya Mr. President, ano masasabi niyo sa mga nagpo-protesta? Instead na i-recognize niya yung right to protest sa Constitution, sasabihin niya, they can rally. Ganun. Parang this is just, what do you call this, swiping us off ba? Na instead na sabihin, well, they have a constitutional right to protest. Respect for rights ba? Kaya anong gagawin mo dyan, BBM? Hindi ba yan priority legislation yung pagbaba ng age of criminal liability na pinasa ni Senator Kiko Pangilinan? Di ba? Maraming nagde-demand yan. Mga ganun. Wala siyang sinabi dito kung ano yung priority bills o laws niya. Pansin niyo? Wala, no? Wala. Actually, attorney, medyo hindi ako agree ng konti na hindi compassionate si Marco. Compassionate siya doon sa kapwa niya, mga kakampi niya. Kasi yung vlogger, kinabukasan yung namatay na vlogger, kinabukasan, pinuntahan kagad ng taga-representante nila at binigyan ng tulong. Pero yung mga napatay na mga rider, hindi. Pero yung kakampi niya, sobrang compassionate niya talaga. May abuloy pa. Selective may pala abuloy yung pa. compassion niya, kung gano'n, Banan. Oo, selective. Iya nga, di ba? Yung sa flood control, selective din yung pinipili. Dito rin. Yung pagtulong, selective lang din. Pero malaking sampal po yun, Kasi parang sinasabi nila, safe na daw. Di ba? Sinabi pa ni ni DILG Secretary, safe na daw. Pero yung mismong kaalyado nila, may nangyari. So, mag-isip-isip ka. Kasi bakit walang nakukulong sa drugs? Likurista ko ito na naman, balik na naman kami sa yung sundo ako ng asawa ko sa Eskinita, attorney. Kasi yung mga adik sa amin parang nabuhay na uli. Oo nga, nasaan yung anti-drug mo? Hindi ba yan malaking malaking peste yan?
sa ating buhay, yung mga drug lords na yan. Drug lords, di ba? Nalala ko si Ferdinand Marcos doon, may pina-firing squad na in-check. O, pina-firing squad niya. O, para lang yun pakita ba na hindi pwedeng mag-drugs dito, di ba? Pero in-check yung pinapatay niya. Pero si BBM, wala talagang kinulong na, walang drug lords na nahuli. Kaya tuloy yung mga tao, hindi tayo, we are not at peace di ba? Meron tayong parang national na anxiety na parang laging that's bad kasi yung productivity energy ng mga tao na affected. Biro mo pipila ka ng 2-3 oras para makasakay ka lang pa uwi. Oh. Eh, ano naman ang solusyon ni BBM? Narinig ko ba yung lambas, Hana? Pero alam nyo, Tony, Lambas? isa pang matindi dito, may sariling version si BBM. Kung dati kay Pangulong Duterte, mga barangay declare ng drug-free. Ngayon, meron din sa kanya. Drug-free din. Libre na drugs. Ibang meaning ng drug-free. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.